boto ng mahistrado ng Korte Suprema ang kailangan ni Senator Poe para maipagpatuloy ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Kung pagbabatayan ang naging takbo ng oral argument sa disqualification cases ng senadora, sino-sino kaya sa mga mahistrado ang papabor, APCO kontra sa kanya? Yan ang inaksyonan ni Fritzy Cabial. Nakaimprenta man sa balota ang pangalan ni Senator Grace Poe, posible pa rin siyang malaglag sa karera sa pagkapangulo dahil sa disqualification cases na nakabinbin sa Korte Suprema. 8 sa 15 maestrado ang kailangang magsabing natural-born Filipino ang senadora at natugunan niya ang 10-year residency requirement sa pagkapangulo. If for whatever reason there's a tie, so let's say no one gets 8 votes, no, with respect to those two issues, then it means that the COMELEC decision stands, that she will be disqualified. Kinukwestiyon ang citizenship ng senadora dahil bilang isang founding o inabando ng bata ay hindi raw siya maituturing na natural-born Filipino na requirement sa mga tumatakbong pangulo. Pero kung pagbabatayan daw ang naging oral argument sa SC, tingin ni UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Devina na 3 maestrado ang papabor kay Senator Poe sa issue ng citizenship. Kabilang umano sa 3 si Justice Francis Hardaleza na nagsabing maaaring napagkaitan ng due process ang senadora. Binaliwala raw kasi ng Commission on Elections ang mga ebidensyang posibleng magpatunay na natural-born Filipino si Senator Poe. Posible rin daw katigan ni Justice Marvic Leonen ang senadora. Matatandaang pinag-i-inhibit siya dahil sa pagpapahayag ng simpatya sa mga foundling. Lumaki raw siyang walang ama kaya alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga batang inabandona ng magulang. Naging kakampi rin ng foundling si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ilang beses nang iginiit na otomatikong natural-born citizen ang mga foundling kaya hindi na requirement ang bloodline. Sa isang panayam, sinabi ng punong maestrado na konstitusyon ang pagbabatayan niya ng desisyon. What I know is that for every single decision, for every single position, I am bound by the Constitution to be completely independent. Tingin naman ni Dean Divina kung mayroong 3 pabor sa senadora, may 3 ring kokontra sa pagiging natural-born citizen niya. Sila raw ang 3 maestrado na kabilang din sa Senate Electoral Tribunal na bumoto kontra kay Senator Poe. They're just being consistent, no, with their position in the Senate Electoral Tribunal, because these are the very same issues raised before the SET. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio, diretsa ang sinabing naturalized Filipino at hindi natural-born ang mga foundling. Dagdag ni Justice Arturo Brion, hindi sakop ng 1935 Constitution ang mga foundling. Ganito rin ang posisyon ni Justice Teresita de Castro. That is practically what you're trying to do to us, to amend the Constitution because there is such a deliberation on the Constitutional Convention which is not even adopted, which was voted down. And now you want us to impose your interpretation on our people in the absence of any statement in the Constitution about foundling, which they never heard of. Pwede rin daw bumoto laban kay Poe ang member in charge na si Justice Mariano del Castillo na sumita sa kawalan ni Senator Poe ng resident visa application na patunay raw ng kanyang intensyong manatili sa bansa. Tingin ni Dean Divina, hiwalay na pagbobotohan ng SC Justices ang issue ng citizenship at residency at magiging dikit ang botohan. If they vote only on the issue of residency, that means that she will retain, no, her Senate seat, no? And she can run for president come to 2022. But if she's disqualified on both grounds, residency and citizenship, that means that she will lose the Senate seat. And then she cannot run also for 2022. 6 na maestrado ang itinalaga ni Pinoy sa SC, pero kumbinsido naman si Divina na hindi manghihimasok ang Pangulo sa kaso ng senadora. Umaaksyon, Fritzy Cabial, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.